Okay, para sa ating pagsusuri ngayon, titingnan natin ang isang medyo nakakagulat na speculation mula sa isang source. Paano kung isang kaganapan lang pala ang kailangan para baguhin ng lahat? Isipin nyo to, paano kung isang gabi, paggising mo, biglang 1/3 ng lahat ng inuming tubig sa buong mundo, wala na? Hindi na magamit? Ito yung matinding tanong na pagmumulan ng lahat ng ating susuriin ngayon. So, saan ba nagsimula ang lahat ng to? Well, ayon sa source, ang pinagbasehan ng may akda ay isang propesiya. Isang propesiya tungkol sa isang bituin daw na babagsak mula sa langit para lasunin ang katubigan. At dito, nagiging interesting. Dahil isang bituin lang daw ang sinabi, ang assumption ng author, iisa lang din ang source ng contamination. Isang malaking event sa iisang lugar lang, pero yung epekto sobrang bilis kakalat. Okay, so paano niya napatunayan yan? Para mahanap kung ano yung posibleng target, sinimulan muna ng source na alamin, teka, saan nga ba talaga kumukuha ng inuming tubig ang mga tao? At dito napapasok yung mga numero. Ready na ba kayo? Sa lahat-lahat ng tubig sa Earth, 3% lang pala ang fresh water. 3%. Ang liit, no? Pero teka, may kasunod pa. Kasi, 'di ba, sa 3% na yan, akalain mo, okay na yan. Pero hindi. Ayon sa source, halos 69% niyan ay yelo, frozen. Tapos another 30% nasa ilalim ng lupa, groundwater. So anong natira para sa atin? Yung tubig sa mga lawa at ilog na madali nating magamit? Eto na, 0.3%. Ulitin ko, 0.3% lang ng lahat ng tubig sa buong planeta. Grabe. At sa kakarampot na 0.3% na yan, may mas crucial pang detalye. Tingnan nyo to. Halos lahat pala niyan, 87%, ay nasa mga lawa, hindi sa ilog. Kaya pala doon nakatutok yung analysis. At dahil dyan, naging malinaw na ang konklusyon ng may akda. Sabi mismo sa source, and I quote, ang bituin ay malamang napapaitin ang isang lawa dahil 87% ng tubig na ginagamit ng tao ay tubig lawa. So, malinaw na ang target, ayon sa teoryang ito, ay isang malaking lake system. So kung lawa ang target, alin sa mga yan? Dito na tayo sa next phase ng investigasyon. Sino-sino ang mga kandidato? Okay, so ayon sa source, 3 ang pangunahing suspects natin. Una, andyan ang Great Lakes sa US at Canada na sinusuportahan ng mahigit 30 milyong tao. Pangalawa, yung Lake Baikal system sa Russia and Mongolia. At pangatlo, ang pinakamalaki sa lahat, yung African Great Lakes na nakakaapekto sa, higit 200 milyong tao. Teka, bakit 3 lang? Baka may magtanong. Well, nilinaw din yan sa source. Unang-una, tinanggal ang Caspian Sea kasi maalat yon. Yung ibang lawa naman masyadong maliit para magkaroon ng global impact. At oo, malaki ang Amazon River. Pero tandaan, yung analysis nakatutok sa mga lawa dahil doon yung 87%. Okay, dito na nagiging mas speculative ang usapan. Medyo wild. Kasi isinantabi ng author yung Russia/Mongolia option at nagpresent siya ng dalawang magkaibang teorya na geopolitical ang dating. So, dalawang teorya. Theory number 1, lumpuhin ang superpower. Ang target daw dito, ang North American Great Lakes. Simple lang ang logic. Kung gusto mong pabagsakin ng US, uhawin mo ang mga tao. Mas madaling kontrolin. Sa kabilang banda, theory number 2, pag-isahin ang kapangyarihan sa Africa. Ang target, African Great Lakes. Baliktad naman ang logic dito. Sabi ng source, kung ikaw ang superpower na gustong mag-dominate, bakit mo sisirain ang sarili mong resources? Sa halip, kukunin mo ang resources ng iba para lalo kang lumakas. So, anong sagot? Well, wala. At yun mismo ang point. Hindi sinabi ng author kung alin ang tama. Sa halip, ipinakita niya na may dalawang posibleng landas pero pareho lang ang patutunguhan, isang malaking agawan para sa global control. At dito tayo iniiwan ng buong analysis na to. Isang tanong na kumukonekta sa haka-hakang ito sa mga totoong nangyayari sa mundo natin. Sa isang mundong palaging nasa alanganin, yung kontrol ba sa mga pinaka-basic na pangangailangan natin tulad ng tubig, yun na ba ang magiging sukatan ng kapangyarihan sa hinaharap?